Ano daw yung gamit nating SPD ngayon? Iyan. Or kailangan pa nating maggamit ng SPD? Pasensya na kayo sa aking Tagalog. Tokol. Ayan, parang paling-paling. So, gano'n lang. So, sa ngayon kasi guys, ay hindi ako gumagamit ng SPD. Ayan. Ba't ang kinis masyado ng mukha natin? So, from solar panel ay direct to inverter. So, meron akong SPD dito pero hindi ko na ginamit. Ang kinis talaga ng mukha ko dito. So, eto, tingnan natin. So, ganito kasi mga boss. Punta natin. Yung solar panel kasi natin ay dalawang set. 8. Pero hinati ko siya sa dalawa, bali tiga-4 na naka-series. Yan. And hindi ko na rin siya pinag-parallel kasi nga yung inverter natin ay dalawa yung kanyang MPPT. Layo natin. Ayan. So, tiga-4 lang. Tapos, ang voltage ng isa ay nasa 50. 51 kapag yung talagang tanghali. So, kung naka-series ay 200. Pero, ano yan guys, ang nominal lang niya ay nasa 90, 194. Ayan. Pag nasa MPPT na siya, inverter. So, tiga-4 na naka-series. So, hindi siya nakaparallel. Basta series lang, series, tapos pasok sa inverter. String 1, string 2. Punta natin doon. Tapos, diretso dito. Ayan. String 1 at string 2. Ayan. To, 4 dito, 4 din dito naka-series. Hindi siya nakaparallel kasi nga 2 string yung kanyang MPPT. So, hindi ko na siya guys pinadaan sa SPD at circuit breaker kasi nga mababa lang naman yung kanyang default na voltage. So, nasa 1. Check natin. So, sa ngayon, fully charged na yung battery natin. 99%. Then, yung kanyang wattage nasa 220 na lang. And mababa lang naman guys, 188 lang naman. Ang ano lang na, pinaka-max lang naman yan, nasa 198 ka. Yes, 198. Ayan, so hindi naman siya mataas. Pwede siguro kung mataas yung kanyang voltage, yung 8 na solar panel na take 580 watts, ay siniris ko lahat. So kung ganun sana, pwede. Obligado kasi mataas. Konting konting pitik lang na mataas, delikado sa MPPT natin. Oops. So dahil sa mababa, nasa 188, 190, ay safety naman siguro. Ano sa tingin nyo? So, hindi ko na siya nilagyan. Kinis talaga ng mukha ko dito. Hindi kasi ginamit natin yung ganito. Dito kasi kitang-kita yung mga kulubot sa mukha natin, yung mga butas-butas. Pogi talaga. Ay, pakiramdam ko lang yan. So, hindi ko na siya binuhay dito. Kung bubahin ko man lang, isang string lang ang merong safety. Tinigil ko muna ang paglustay ng pera dito sa Gusto ko muna masulit. May susulitin pa ba tayo dito? So, direct na siya papunta dito. Ayan o. Ang paglagay kasi ng safety device ng kanon ay required kasi nga kung gusto nating tumagal safety device natin, safety ng ating inverter from lightning or yung biglang lakas ng kuryente, lakas ng harvest, yan. Kailangan natin para safety device natin. Meron siyang pangsalo, kumbaga. Siya yung catcher ng mataas na kuryente. Siya yung unang masisira. Yan. Meron kasi may SPD na pwedeng i-reset. Pero yung ginagamit ko ata dito, hindi Ito. Ewan kung may re-reset ba to. Pag na-burn out na to, ay palitin na. Pero meron niya itong pwedeng i-reset. Tapos, hindi ko na binuhay yung circuit breaker. Kasi nga, nonsense naman kasi nga meron dito, meron namang cut off dito. Pero iba pa rin talaga yung pwedeng disengage ng kusa tapos pwede mo i-reset.
Ito kasi cut off lang siya, hindi naman siya circuit breaker. Sinipot kasi si Wandilasag, mahinang nila lang. Ayan. So, sa nagtanong kung kailangan ba, kailangan. Need. Kung gusto mo maging safety device mo. Gusto mo hindi masira yung unit mo, lalo kung mahal. Mahal na mahal mo. Ayan. Pero kung yung mga lang, maliliit, okay na yan. Ayan, hindi naman wala na sa pilitan pero kung gusto mong safety talaga, lalo kung medyo may pangalan, may branded yung ginamit mo. So, need mo talaga para maging safety. Ganon. Isa pa kasi, kaya hindi ko siya nilagyan ng ganon. Ayaw ko yung andaming putol-putol. Kaya dinirect ko na lang. Ayaw ko kasi yung magdudugtong-dugtong. Gusto ko diretso yung linya. Gusto ko walang masyado pinapatay-patay na gano'n. Dito pag kinat off mo dito, totally wala na. And yun, yung sinabi ko kanina na ayaw ko yung marami siyang dugtong. Para walang dahilan na bumagsak yung yung voltahe, yung kanyang current. Kasi kung minsan doon sa mga dugtong doon nagkakaroon ng sunog. Gusto ko diretso yung wire. Alam naman natin na kapag mahaba yung wire, tapos maraming dugtong, doon nagkakaroon ng problema, doon nagkakaroon ng loose, doon nagkakaroon ng power losses. Kaya ang ginawa ko, walang dugtong. Ayan, diretso. Wala ding circuit breaker, diretso. Ayan, mababa lang naman yung kanyang voltage. Kung siguro yan umaabot ng 300, lalagyan ko rin kasi nga delikado. Okay? But, need talaga. Kung maaari, must. Na merong circuit breaker, merong SPD. Yung brand, bahala ka na rin. Kasi kung gusto mo magtipid, meron namang mga budget. Meron pang safety dito Yan. Fire extinguisher. Para may papag-akula sa apoy. So, ganun. Ayan. Sa nagtanong, sana hindi ka naguluhan sa magulo. Happy solar setup. Okay? Harvest. Summer na. So, maganda. Susulit naman tayo. Hindi lang puro gastos. Kaya tinigil ko mo lang pagbili lang kung ano-ano. Tama na muna. May binili kasi ako. Kasasabi ko lang na wag nang gumastos. Hindi guys, hindi para sa solar setup to. Para ito guys sa privacy dito. Nalagay ko sa gilid-gilid na net. Kasi nga kung nagbablog ako dito, may nakikitang mga hudas na tao dito. Kaya lalagyan ko siya ng privacy net. Ito. Nabili ko siya sa Shopee. Sa Shopee ako bumibili. Ay, siya nga pala mga lods. About sa Temu, maraming nagre-reklamo. Oo nga pala pina-review lang naman sa akin yon. Yung code ay binigay lang naman sa akin. So, about dun sa kung sinong makakuha nun, ay wala na akong monitor doon. Yung na-receive natin na worth of 8,000 pesos na item, meron daw siyang pa-free. Meron siyang free na 3 item. Di ba ako nagkakamali? 3 item. So, sinubukan ko. Ngayon, kung yun ay tingnan natin kung darating yun. Kasi yung pinadala sa akin na worth of 8,000 pesos na mga item, parang na-record sa database nila na yun ay binili ko, meron daw akong free. Yan, parang inulit ko lang. Meron daw akong free na 3 item na 1 pesos. 1 pesos was 0 ba? So, in-order ko ulit yon. Pero, magbabayad ka ng isa. Ewan ko kung na-scam ako. So, tingnan natin kung totoo yun or hindi. Iniintay ko nga So, pag dumating yung binayaran kong isang unit at wala yung free niya na 3, ibig sabihin talaga, tatanggalin ko rin yung video na yun. Tatanggalin ko yung video na Kasi pina-review lang, wala naman kaming term and condition So, para maiwasan na yung iba, matalisod. Ayan, tingnan natin. Iba-vlog ko rin yun kung totoo. Kasi natin. So, ito ilalagay kong privacy net.
So ayan siya guys, may 4 na tali. Hindi yan pang bigti kasi maliliit. 4 ilalagay ko, isa dito, isa dito, isa dyan, at isa dito sa. Para dito kasi kung minsan ako nagbablog sa lugar na to. Ayan, dito kasi ako nagre-review ng mga ibang product eh. Kung minsan, maliwanag kasi dito eh. Dito dati yung location ko noon, nung nagsisimula ako dito ako dati. Kaya ako may tumadaan nagbablog ako dito para may ibang atmosphere, parang may dumadaang demonyo, parang ganon. So lumipat ako doon sa likod, lumipat ako din sa babalik din lang pala ako dito. Sana wala nang demonyo makikita-kita. So ganoon na lang. Yan. Ang hinihintay ko na lang ngayon kung darating yung product na ng Temo. Ayan. Yung kanilang promo. Kung totoo or hindi. Yung free at papiso-piso ba yun? 1 peso per item na 3. Tapos bibilhin mo yung isang product para makuha mo yung 3 unit na tigpipiso. So tingnan natin kung totoo or hindi. Or may scam na naman tayo. Okay, so ganun na lang. Shopee kasi tayo bumibili. Sa mga gustong bumili ng ganito privacy net or sunshade. Nilagay kong ganyan. Uli na kayo para may neto naman si Mabilisan. Oops.